Hello, hello. Welcome back again sa atin na Book of Life. So, brothers and sisters, nagpapasalamat ako sa Ginoo na binigyan ako ng pagkakataon na ito magre-record na naman tayo ng ating video ayon ho sa aking panampalataya at sa pagbabasa ng Bible ayon ho sa aking naunawaan na akin rin gusto ibahagi sa inyo sa pamaraan ng ganito dahil gusto ko masunod yung utos ng mahal na Diyos na pagmahal mo siya, pagmahal mo ang Diyos, gagawin mo ang kanyang mga utos. Isa sa mga utos ng Diyos, magbabasa ho tayo ng Bible at pag atin ito unawain at pag atin na malaman kung anong mga nakasulat at naintindihan natin ang bawat talata, ibabahagi natin sa ating kapwa dahil isa ho yun sa ginawa ni Jesus Christ during the time na siya ay nagpakatao. Siya o ay nagtuturo at nagbahagi dahil binigay ng mahal na Diyos ang tinatawag na kaalaman at pag-uunawa sa bawat isa sa atin. Kanya-kanya ho tayo ng obligasyon at kanya-kanya ho tayong tinatawag na pamaraan sa pagbahagi sa pulo ng Diyos at alam naman natin sa bawat isa sa atin sa tao sa mundong ito lahat ho tayo ay nakapreparar na kumbaga yung mga obligasyonis natin sa buhay. Dahil hindi pa tayo pinanganak, lagi natin tatandaan na alam na ng Diyos kung anong papel ang mayroon tayo sa mundong ito. So dahil ito yung nagiging papel sa kabuhi ko sa edad ko na ganito, ito ho yung ibinigay sa akin. Ito ay tinutupad ko dahil din ho sa tinatawag na kumbaga yung tawhanan ko na kabuhi, yung tawhanan ko na bilang tao sa mundo ay kumbaga tapos na kahit pa sabihin natin na ang mga problema nandyan pa rin umiikot sa pamilya, kumbaga sasabihin mo na tapos ka na ngunit bumabalik pa dahil obligasyon natin yan na kung saan sa hinaharap o sa future na pinaplano natin sa buhay natin bilang isa sa nanampalataya sa Diyos at makasama sa Diyos, isa ho yun sa tinatawag na trials mo sa kabuhi na kung saan dapat mo lagpasan. Dapat mo ho yun lagpasan na kasama ang Diyos. Dahil dyan mo mapatunayan kung talagang sinusunod mo ang Diyos, gagawin mo ang mga bagay na ayon sa kanyang utos. Kaya minsan sinasabi natin, paano yun pag magkaroon ako ng problema, ang hirap naman ata. Di ba hindi naman pwede natatawag ka sa Diyos, tulungan mo ako kahit wala kang bigas, kahit wala kang pagkaon. Mga kapatid, karamihan sa atin sa mundong ibabaw, yun ang ating tinatawag na pilosopi na tinatawag na sige, tawag ka lang ng tawag din ng Diyos, pupuntahan ka ng pagkain. Pero sa katotohanan mga kapatid, hindi sa bunganga at hindi sa isip, hindi rin sa gawa ang mga lahat na mga bagay na yun, kundi na sa puso natin. Kasi pag inuna mo ang Diyos, inuna mo siya sa buong buhay mo, sa buong puso mo mga kapatid, kusa ho ang Diyos magbibigay ng mga bagay na para ho sa iyo. Kusa ho ang Diyos mag-provide ng mga pangailangan mo dahil alam niya inuna mo siya. Ganon ang buhay mga kapatid. Kaya sa totoo lang sa buhay natin sa kalibutan, dapat ho natin unahin ang mahal na Diyos. Atin ho paglinay-linayan at tatandaan ang nakasaad sa Mateo chapter 6 verse 33 na unahin mo lang siya, lahat ho ibibigay sa iyo ng mahal na Diyos. Totoo yun. Kaya ho ako pag wala na ako magagawa sa buhay, halimbawa na maraming trials, maraming problema, mga kapatid, iniiyakan ko ang Diyos. Kasi alam ng Diyos kung anong dapat gagawin sa buhay natin. Today mga kapatid, ang ibabahagi ko sa inyo ang nakasulat ayon sa Revelation chapter 20 verse 1 to 8. Ito ho yung tinatawag na dapat ho natin unawain ito at dapat pag-aaralan at unawain ang mga bagay, no? Mga kapatid, ayon sa Revelation chapter 20 verse 1 to 8, ito ho yung kumbaga nagiging interesado ho ako dahil na isa ho ito sa tuntunin na isinasaad sa Biblia na alam naman natin ang Biblia ay ang katotohanan at kung saan dyan ho natin makukuha ang kaalaman kung paano ho tayo magtagumpay sa laban natin sa kabuhi diri sa kalibutan dahil alam naman natin na ang kalibutan ay hindi permanente sa mundo ngunit ang mabuhay na walang hanggan ay magpakailanman ho kaya minsan sasabihin natin na bahala na si Lord. Mga kapatid, mali ho, hindi ho bahala si Lord. Kasi hindi ka ni Lord tutulungan at hindi ka gagabayan pag sinabi mo nga bahala kasi hindi alam ni Lord kung ano ang gusto mo. Kaya dapat sasabihin mo sa mahal na Diyos kung anong gusto mo.
mag-heart to heart to ka sa Kanya. Hindi ho pwede na karamihan sa atin sa tao sa mundong ito, bahala na si Lord, bahala na. No, mga kapatid. Hindi alam ng mahal na Diyos kung anong gusto mo. Kaya dapat, isasabihin mo sa Kanya ng tama. So, naging interesado ho ako sa Revelation chapter 20, verse 1 to 8 dahil ho ito yung tinatawag na nakasaad ho sa Biblia na 1,000 years. So, ano ba ang 1,000 years? Dapat ho natin malalaman kung anong 1,000 years. Ano ba ang mayroon? Ano ba ang mangyayari sa ganun? Kasi iba rin yung second coming, iba rin yung mga rapture, iba rin yung paiba-iba ho. Ang lahat na yon, pag hindi ho natin maunawaan, wala rin ho, blanco rin ho tayo. So, dapat alamin natin kung gusto ho natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano mga kapatid, kagaya dito sa langit, sa lupa na ito, literal. Pag mag-edad niya nga 80, sabihin nila, ay hindi naman magbato ang tao mamamatay. Pero mga kapatid, mayroon ho buhay na walang hanggan, na walang kamatayan. Kung nagandahan ka nga dito, mamuhay sa mundong ibabaw na ganito, no? Na pag-abot mo ng 80, itigo ka na. Mga kapatid, sasabihin naman tao kahit may gusto ko pa sana mabuhay. Mayroon no mga kapatid na nasa binggit na ng kamatayan, magsasabi yung gusto ko pa sana mabuhay. Kaso ganito na eh. Mga kapatid, mayroon ho na pwede natin sabihin na gusto kong mabuhay sa walang hanggan. Kaya, ngayon pa lang, magre-ready ka na para isa ka sa mapili doon. Ganun mga kapatid. Dito sa mundo may katapusan, pero ang buhay na walang hanggan, walang katapusan, yun ang tinatawag na eternity. Iyon ang tinatawag mga kapatid na pag magtagumpay ka, makasama mo ang mahal na Diyos sa buong panahon sa mundo. Kasi mga kapatid, dyan mo lang iisipin, si Jesus Christ may plano. So, kung anong plano ni Jesus Christ, dapat atin ho yan sundan. Kasi hanggat may Diyos, may tao. So, mga kapatid, ang tao, depende ho sa panampalataya, depende ho sa koneksyon niya sa Diyos, ang mangyayari sa buhay niya. Isa ho yon sa tinatawag na nagiging experience ko sa buhay. Na hindi mo pwede iasa sa ibang tao, hindi mo pwede iasa sa mga pamilya, sa sarili mo, ang future mo. Hindi mga kapatid, kasi mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang. Pero pag iasa mo sa mahal na Diyos at isama mo ang mahal na Diyos at siyang humahawak sa iyo, walang pagod mga kapatid. Kahit pa atakihin ka ng tinatawag na mga trials sa kabuhi, atakihin ka ng mga tawag na nakahirapan sa mundong ito, pagkasama mo ang Diyos, nandyan ang protection. Yes, tao lang tayo mga kapatid. Mayroon talaga na minsan no, na pangyayari na nagda-doubt tayo o nanghihina tayo. Kasi mga kapatid, yung pagda-doubt, dyan mo rin makikita na ang pagda-doubt mo, dyan rin tinuturo ng mahal na Diyos na ang pagdududa mo, pag akong pagkasama mo, maging panatag ka. Yun ang tinatawag na bilang tao, ang kabuhi natin puno ng pagdududa. Pero pag kasama mo ang Diyos, ipapakita ng mahal na Diyos sa iyo na ang pagdududa na yan, tatalunin pagkasama mo ang Diyos. So, mga kapatid, today ang topic ko ho, ang gusto kong bigyan ng attention, yung Revelation chapter 20, verse 1 to 8, dahil isa ho ito sa pinapangarap ko. Bilang tao, sabihin natin parang baliw ka, nangangarap ka ng kung ano-ano. Mga kapatid, mangangarap ka talaga pag naunawaan mo kung anong mga habili ng mahal na Diyos. Maunawaan mo talaga kung ano ang mga dapat mong gagawin pag alam mo na may katuturan ang sinasabi ng Biblia sa iyo. Para magulang mga kapatid, magtrabaho ang nanay mo, hinabilinan ka, pagising mo mamaya maglaba ka, ibahin mo ang puti, ibahin mo yung mga bagay, di ba ganun mga instruction ng magulang natin? Kaya sinusunod natin yon para purihin tayo ng magulang natin. Pero may mga tao na hindi ho sinusunod, may mga anak na hindi nila susundin yon. Ang gagawin nila, isalungat nila kung anong inuutos ng pamilya o ng nanay nila. So, ganun din kay Jesus Christ. Kung anong hinahabili ni Jesus Christ sa Biblia, sundin ho natin yon para ho matanggap natin yung karapat-dapat na para sa atin. Ma-deserve din natin yung sinasabi ang buhay na walang hanggan kasi ginawa natin kung anong hinahabilin sa atin ng mahal na Diyos. So, bilang tao sa kalibutan, nag-intereso ako dito sa tinatawag na 1,000 years kung ano bang mayroon. Siyempre excited ka, ano bang mayroon. No, kailangan mo yun. Kasi hindi ka magkaroon ng inspirasyon pag wala kang tinatanaw.
Halimbawa sa akin, magkaroon ka ba ng inspirasyon kung hindi mo alam kung anong nakasaad sa 1,000 years? Mga kapatid, kaya nga inalam ko kung anong nakasaad sa 1,000 years na paghahari, no, na mahal na Diyos, kasi gusto kong makapasok. Ganun ho mga kapatid, kailangan ho natin sundin at alamin ang mga bagay bago ho natin pangarapin. Kaya pag maunawaan mo, maintindihan mo sa sarili mo na ito ang pangarapin ko. Kagaya ko ho, nangangarap ho ako na ng buhay na walang hanggan. That's why, na ginagawa ko rin ang lahat na maunawaan ko mga habili ng mahal na Diyos at masunod ko kasi ho sa pangarap ko, sa future na gusto ko. Kasi mga kapatid, dito sa kalibutan, ang future natin may katapusan ho yun. Mamatay ho tayo tapos yung future mo. Pag mamatay ka, pag matigo ka, wala na yung future mo. Pero ang buhay na walang hanggan, mayroon doon future. Hindi lang future na mamatay ka na, kundi future na hanggat nandyan ang Diyos, nandyan ka rin. Kung napaghandaan mo ang future na yun. Kaya nga tayo mga kapatid na tao sa kalibutan, breeding ready tayo maghanda ng future natin as a tao. As a tinatawag nga tao sa kalibutan. Pero ang hindi natin napaghandaan, ang future natin sa talagang future na kasama ang Diyos na kung saan hiram lang natin ang kabuhi natin. Kumbaga, nandito tayo sa mundong ibabaw na ito dahil may purpose ang Diyos. Bawat isa sa atin may purpose ang Diyos. Okay, back to the point tayo. Yung Revelation chapter 20, verse 1 hanggang 8, ito yung tinatawag na ang 1,000 years na paghahari sa huli, plus yung huling pagre-rebelde. Ibig sabihin, doon sa 1,000 years na yan, bakit mayroon pa doon na pagre-rebelde? Kung mayroon kayong Biblia, mababasa nyo yun. Bakit may mga ganong bagay sa Biblia? Ngayon, pag hindi mo maunawaan yun, edi blanco ka rin. Edi wala ka rin alam. Pero pag nababasa mo yung Bible, alam mo kung anong mga ibig sabihin ng mahal na Diyos. Mga kapatid, lagi mong tatandaan, ang Diyos ang nagtuga sa atin. Sa Diyos pa rin tayo uuwi kung sinusunod mo siya. Paano ngayon kung hindi mo siya sinusunod? Sa tingin mo saan ka uuwi? Ganun mga kapatid. Kung wala kang pangarap, dapat mga kapatid magkaroon tayo ng pangarap. So mga kapatid, ang 1,000 years na paghahari plus yung huling pagre-rebelde, ito yung tinatawag na pagkatapos ng Armageddon, pagkatalo ng Antichrist, umpisa na ng millennial kingdom ng mahal na Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, itong Revelation chapter 20 verse 1 to 8, ito yung tinatawag na hati sa tatlong yugto. Ang verse 1 to 3, ito yung si Satan, kinulong ng 1,000 years. So, ibig sabihin mga kapatid, pag binasa nyo ang Revelation chapter 20 verse 1 to 8, nalalaman nyo kung ano ang kaunuran yan. Kung ano yung bawat himaymay ng paragraph dyan, ng pinapahiwatig ng bawat verses, mayroon ho na tinutukoy. So, itong Revelation chapter 20, verse 1 to 8, ang verse 1 hanggang verse 3, ito yung kinulong si Satan ng 1,000 years. Ibig sabihin, kinulong siya ng anghel. Si Jesus yun, mabasa nyo yan dyan. Ang verse 4 to 6, ito yung paghahari kasama si Jesus. Ito na yung pagkakulong kay Satan ng 1,000 years, 1,000 years dito sa lupa, si Jesus Christ ay mamahala. Ito na ho yun. Kasi, ano ba ang 1,000 years sa Biblia? Ano yun? Magsasayawan lang ang tao? May presidente pa rin? Ang gulo-gulo, di ba? Kaya nga dapat natin alamin kung anong mayroon. Ibig sabihin mga kapatid, ang nakasulat sa verse 1 to 3, ang pagkakulong ni Satan or ikulong ng angel si Satan, utos ng Diyos yan. Ang sa verse 4 to 6, ang paghahari ni Jesus within 1,000 years. Ito mga kapatid, ang verse 7 to 8, ito na yung mga kapatid na pinakawalan si Jesus si Satan, pinakawalan ni Jesus. Ito yung tinatawag na huling rebelde pagkatapos ng lake of fire. Ibig sabihin mga kapatid, kaya nga sinulat to dito ang tinatawag na 1,000 years taong paghahari plus yung huling pagre-rebelde. Bakit may huling pagre-rebelde? Hindi ito ibig sabihin na end of the world na mga kapatid, hindi pa. Kaya nga makikita mo, ano ba ang 1,000 years? Mga kapatid, hindi pa ito end of the world. Bakit nakasulat yun sa Biblia? Ang 1,000 years.
Basahin nyo ng maayos sa Revelation chapter 20 verse 1 to 8. Ano bang mayroon? Hindi pa the end. Hindi pa end of the world, mga kapatid. Yun ang mga sinusulat sa utos ng mahal na Diyos. So kung hindi natin alam yun, wala tayong alam kung ano bang nangyayari at ano ang magaganap sa 1,000 years. Yun, isa na yun na dapat natin malaman na bago dumating ang 1,000 years na paghahari ni Kristo, nasa chapter 20 verse 1 to 3, at ang sa verse 4 to 6, paghahari na ni Kristo within 1,000 years din. At dyan, makikita nyo sa verse 7 to 8,